time for this battle to end. No, it's about to break! I'll destroy that weapon first. I refuse to die! Meaning have I just been the upper hand? No! I can't kill it quick enough! My sword won't last that long! May 8 assassins na nakapasok sa teritoryo ng Night Raid. Lumabas ang mga Night Raid at hinahanap nila ang mga intruders. Dapat nila itong mahuli at mapaslang para hindi mabulgar ang kinalalagyan ng kanilang hideout. Naunang nakasagupan ni Akame ang 3 mga assassins na nakapasok sa kanilang teritoryo. Minaliit pa ng mga kalaban si Akame, habang nagpaplano ang 3 kung paano nila patayin si Akame. Sa isang iglap lamang, nahiwa ang kanilang mga leeg gamit ang pambihirang bilis niya. Bagsak na ang 3 sa 8 mga nakapasok sa kanilang teritoryo. May isang kasamahan nila na tumatakbo papatakas at masayang nakumpirma nila ang lokasyon ng hideout ng Night Raid. Pero hindi niya alam na nakamasid si Mai na member ng Night Raid na ang sandata niya ay isang malakas na armas. Habang nakamasid si Mai, biglang may umatake sa kanyang likuran pero andin si Shield na kasamahan niya at iniligtas siya. At di na pinatagal ni Mai, kahit sobrang layo na ng kalaban, inabutan pa rin ito ng kanyang armas at naging abo sa lakas ng enerhiyang inilabas ng armas niya. Sa kabilang banda naman, napaslang na din ni Leon ang kanyang target. Si Lubbock naman na gumagamit ng mga wire, isang babaeng assassin ang kanyang nahuli at pinaslang ng walang kahirap. Napatay na din ni Tatsumi ang kanyang hinahabol at si Bulot na ginamit ang kanyang relic weapon para ubusin ang kanyang kalaban. Matapos mapaslang nila ang mga intruders, magiging trainee si Tatsumi kay Mai. Pumunta sina Mai at Tatsumi sa capital para sa isang cultural investigation. Nakasaksi sila na may ginagawang public execution ang Empire Capital. Normal na lang daw na makakita ka ng public execution sa lugar. Nagulat si Tatsumi nang makita niya ang mga taong ibinitin sa malaking cross at grabe ang kanilang pagdurusa sa kamay ng Prime Minister na kinukontrol ang batang Emperor. May natanggap ang Night Raid na bagong assignment nila. Isa itong malayong kamag-anak ng Prime Minister at ginagamit ang pangalan ng Prime Minister para makakidnap ng mga babae para parusahan hanggang sa mamatay. Kumilos na ang mga Night Raid papunta sa mansyon ng kanilang target. Nakapwesto na sina Tatsumi at Mai sa malayo para paslangin ang kanilang target. Lumabas na ang kanilang target at madami itong nakapalibot sa kanya. Nag-aalala si Tatsumi na baka matamaan ang mga inosente na nakapalibot sa kanya. Biglang tumira si Mai at natamaan sa ulo ang target, di makapaniwala ni Tatsumi sa galing umasenta ni Mai. Naalarma ang mga security ni lokal at lumabas sa kagubatan para hanapin ang Night Raid na pumaslang sa kanilang master. Hinarap ng Night Raid ang 4 na security at madali lang nilang napaslang ang mga ito. Habang naglalakad sina Mai at Tatsumi pabalik sa kanilang hideout, may isang security ang nakaligtas at tatamaan sana ng suntok si Mai pero iniligtas ito ni Tatsumi. Isang martial artist pala ang kanilang nakaharap na si Kokonji. Sinimulan na ang kanilang laban, muntika na sanang matamaan si Mai, buti na lang nakabangon si Tatsumi at iniligtas na naman niya ang kanyang kasama. Hinawakan ni Tatsumi ang kalaban para hindi makatakas at inutusan niya si Mai na tirahin ito. Laking tiwala ni Tatsumi na magaling na sniper si Mai at yun na nga, butas at katawan ng kalaban sa lakas ng armas. Isang member ng revolutionary ang nakatakas at naibigay pa ang mga listahan ng kanilang target na isang kilalang serial killer sa capital. Ito ang kanilang mission na paslangin ang kilalang serial killer sa capital. Walang pinipili ang killer na ito, kahit sino pa ang kanyang makaharap sa daan, papatayin niya ito. Ang serial killer pala ay tinatawag na si Zank the Executioner. Ang trabaho pala ni Zank noon ay tagaputol ng mga ulo sa mga preso. Siya lang ang tagaputol ng mga ulo sa lahat ng mga prisoners. Isang gabi, pumunta na sila sa capital sina Akame at Tatsumi. Pero hindi nila namalayan na pinapanood lamang sila ng kanilang target. Habang nasa itaas ang kalaban at pinapanood ang mga Night Raid, pumipili siya kung sino ang kanyang uunahing pupugutan ng ulo. At ang kanyang unang napili na kalabanan ay sina Akame at Tatsumi. Ginamit ng kalaban ang kanyang relic power kay Tatsumi para masolo niya ito. Ang Imperial Relic na ginagamit ng kalaban ay nakakabasa ng isipan ng kanyang kalaban.
Sa sobrang galit ni Tatsumi, sinimulan na ang kanyang unang atake at ibinuhos lahat sa isang strike gamit ang kanyang bilis at nasugatan ang kalaban. Nagulat si Zank at hindi makapaniwala sa ipinakitang bilis ni Tatsumi. Nasugatan din sa likod si Tatsumi at hindi nataman ang kanyang leeg. Aatakihin sana niya si Tatsumi pero biglang dumating si Akame para iligtas si Tatsumi. Nagsimula na ang kanilang labanan at hindi magpapatalo si Akame kung sa bilis lamang ang pag-uusapan. Umikit si Akame para hindi mabasa ang kanyang mga galaw pero sabi ng kalaban kaya din niyang makita ang future. Ginamit na naman ng kalaban ang relic power niya na ipakita ang kahinaan ni Akame. Ipinakita ng kalaban ang kapatid ni Akame sa pag-aakalang mapatay niya si Akame pero nagkamali ang kalaban at gusto palang mapatay ni Akame ang kanyang kapatid. Nakita na ang kahinaan ng kalaban at ibinigay na nila ang kanilang huling lakas sa labanang ito. Ayaw sumuko ng kalaban na matatalo lamang siya ng isang babae. Nabasag ni Akame ang sandata ng kalaban at hiniwa ang leeg nito. At dito nagtapos ang buhay ng isang serial killer na si Zank the Executioner. Nasa Red Light District sina Leon at Tatsumi at may mission silang gagawin. Nakapasok na sila sa loob ng isang gusali kung saan andan ang kanilang target. May nakita silang madaming mga babae na pinapagamit ng droga ng isang sindikato. May isang babae na hindi na kinaya ang paggamit ng droga at sinuntok ito ng lalaki para itapon at kumuha ng bagong babaeng pampalit. Ginagamit nila ang mga babae para pagkaperahan. Galit na galit sina Tatsumi at Leon sa kanilang mga nasaksihan at kondisyon ng mga kababaihan. Yung babaeng sinuntok nila ay kakilala pala ni Leon kung saan galing siya. Inatake nila mismo ang leader ng sindikato at inubos nila ang mga security niya ng walang kahirap-hirap. Isang suntok lamang ni Leon ang kanilang leader at nabigyan na din ng justice ang mga kababaihan na kanilang ginagamit para sa droga. Sa kabilang grupo naman ni Mine at Shield, inaabangan sila ng isang Imperial Police at inatake sila bigla. Gumagamit din ito ng isang kakaibang Empire Relic. Gigil ang Imperial Police na mapatay ang dalawang member ng Night Raid. Inunahan na ni Mine sa pag-atake ang kalaban pero nadepensahan lamang ito ng kanyang Imperial Relic pet na si Koro. Hindi tumalab ang baril ni Mine sa Relic Power ng Imperial Police, hinigup lamang ito. Inatake si Shield ng kanyang relic power na si Koro pero nahiwa lamang ito gamit ang relic weapon ni Shield. Subalit, nakabangon pa din ito at nakakapag-regenerate pala ang relic weapon ng police. Ang isang living relic pala ay walang puso at meron lamang itong isang core or bato sa katawan at yun dapat ang punteryahin nila. Kung hindi yun masisira, laging nakakapag-regenerate lamang ito ng paulit-ulit. Naglabas ng mga malalaking braso ang living relic ng kalaban at umaatake na ito. Mabilis na sumusugod ang halimaw sa kanila. Umitaw ng mga madadaming suntok ang halimaw at sinangga ni Shield ang lahat ng pag-atake. Pinaril ni Mine with power increase ng halimaw at nabutas ang ulo ng halimaw pero walang silbi ito kasi nakakapag-regenerate agad ang halimaw. Mahirap kalabanan ang living relic pero ang kahinaan nito ay ang pagpatay sa gumagamit nito. Sinugod ni Shield ang wielder ng relic nang walang tigil at pinutulan ng mga kamay. Nakuha pa niyang maglabas ng baril sa loob ng kanyang mga braso pero nasangga lamang ito ni Shield. Inutusan ng wielder ng living relic na mag-berserk para lumakas ito. Sumigaw ng malakas ang halimaw at sa kasamaang palad, nahuli si Mine sa mga kamay ng halimaw. Inipit si Mine gamit ang mga kamay ng halimaw hanggang sa unti-unting nababali ang kanyang mga buto. Pero naabutan pa ni Shield si Mine at pinutol ang kamay ng halimaw, mabuti na lang hindi pa napuruhan ang kanyang kasama. Nailigtas nga niya ang kanyang kasama sa kapahamakan pero ang kapalit naman ay ang buhay niya. Nabaril siya ng kanyang kalaban nang walang kamalay-malay sa likuran. Kinain ito ng halimaw ang kanyang katawan at naputol sa kalahati. Pilit ni Mine na ipaghiganti ang nangyari sa kanyang kasama pero dumating na ang reinforcements ng kalaban. Napalibutan na sila ng mga pulis pero biglang nagliwanag ang babaeng kinain ng halimaw para magawang makatakas si Mine sa kanila gamit ang kanyang relic weapon. At yun na nga, tinapos na ang buhay ni Shield at kinain ng halimaw ang kanyang kalahating katawan. Abangan niyo ang mga susunod na mga episodes at ang paghihiganti ng Night Raids laban sa kasamaan ng Imperial Capital.